friendship nyo? At paano nabuo itong collaboration nyo na pumasok sa politika? Yun na ano ko sa, kasi diba nag-ano sila, yung may foundation sila. So napasama ako sa medical mission nila. And then dun nag-start kami magkakilala. May nag-invite lang sa akin sa medical mission ng St. Gerard. And then dun na nag-start. Hanggang sa tatakbo na siya for Pasig. And then she asked me if I want. Kasi nga, nalaman din niya taga-Pasig. Taga-Santana. Okay. So, hindi naman ako umuo agad. Alam niya ate Sara yan. Tagal pa. So matagal ka bagong niligawan, Napasagot. bago ka napasagot? Kasi sabi ko, magdadasal pa ako. Hingi ka pa ng sign. Asking for a sign. Kausapin ko pa yung pamilya ko. May 3 months ba ako bago nakabalik sa kanya para mag-decide to run. So finally, ano yung sign and Yung sign paano ka na hiningi na-convince mo? talaga na? Yung sign, sa akin na lang yun kasi Personal. ang dami. Basta ang dami. May color, may ganyan, mayroon pang about sa family. Oo, may mga inaantay akong may mga words. Basta ang dami. Miss Sara, paano ka nakag-decide na papalaot na sa politics? Actually, we had no plans talaga na pumasok sa politics. Gusto lang namin talaga tumulong. Meron lang talagang isang situation na talagang napaisip ako na kailangan yata ako ng Pasig. May matanda na pumunta dito na kailangan niya ng operation sa catarata. And sabi niya, ilang beses na siyang pabalik-balik sa City Hall. Wala siyang nakukuha kahit pamasahe. So, nung time na yon, parang binigyan ko lang siya ng konting tulong. Umiyak siya sa akin. Tapos sabi niya, tinuro ka ng City Hall na sa mayor's office, pumunta daw ako dito kasi mas makakatulong daw kayo sa akin. So doon ako napaisip na, teka saglit, parang may Mayor's mali. office. Di ba may mali? Actually, karamihan yan. Yun. So ang ginawa ko, ako na sumagot ng operation niya for her catarata, na naoperahan naman siya. Yun lang ang medyo, doon ako talaga napaisip na, I think possible. Pero Ara, hindi mo nasagot kanina yung question na si Madam Sara lang ang sumagot. Hindi mo ba direktang kalaban si Vico pero nasa kampo ka ng kalaban niya? Actually, I don't really personally know Vico. Kasi si bossing lang yung nakasama ko sa trabaho. So, kumaga wala ako talagang personal rin kay Mayor Vico. Yung si Ate Sara talaga yung binigay sa akin ni Lord para pasukin talaga itong public service. So ready ka naman katulad sinabi na suntok sa buwan, Pader. mabigat, pader ang Bakal. Women empowerment. Yun. Babae naman. Madam Ate. Meron kasi kaming parang naging impression with Pasig that Mayor Vico is doing well as a leader of Pasig. That actually some other towns parang may inggit nga na sana taga Pasig. Hearing you now, parang nagkakaroon kami ng ano ba, mayroon bang kulang, mayroon bang mali? Paano Siguro po? kasi I think the mayor focused more with governance. Na medyo napabayaan yung health sector, yung ibang sectors na education. So, yun yung siguro ang kasi I know from social media talaga na talagang very popular si Mayor. Pero talagang going down sa daydayan lalo, medyo dun tayo Hindi kayo lumaban, Madam, hindi naman kayo sa mga black propaganda wala kayo. No, yun nga, I did ask for a signature on a peace treaty, which he declined to sign. So, Siyempre gusto natin ng peaceful election, yung walang batuhan ng ayoko ng ganun. It's not our personality to throw mud at other people. So, yun yung hindi na sign yung peace treaty namin. Pero madam, hindi ka ba natakot na syempre sabi nga ni Ara kanina, paulit-ulit yung sinabi na magulo ang politika. Na posibleng dahil sa pagpasok mo sa politika, makalkal yung personal life, yung business nyo, lalo na nasa Actually kasi from the private sector, wala naman kami tinatago eh. Wala kami tinatagong sa business namin, sa
like Oo, sa very, personal life. Kasi we're an open book naman. I even inform people that I have kids clinically diagnosed with ADHD kasi I want people to be inspired sa kwento namin mag-asawa kasi hindi naman kami nag-start from na meron ka agad. We really started from zero. So hindi kayo nag-discourage sa nangyayari ngayon sa politics natin na yung mga mismong nasa dating Pangulo ay nagagawang maaresto. Hindi. Ako din ako sa Nakafocus kami sa pagtulong sa talaga. local kaya hindi kami Local. masyadong Ano, may question lang ako, no? Kasi nabanggit mo nga kanina nagkatrabaho kayo ni Bossy. Minsan sa politika kasi minsan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon lamat ang relasyon. Handa ka bang baka mamaya magkaroon lamat ang relasyon ng dalawa ni Bossy? Si Bossing, knowing Bossing, hindi naman siya na matalinong tao si Bossing, hindi para magkaroon ng ganong problema. Kasi may kanya-kanya naman tayong preference, may kanya-kanya tayong journey. So I don't think na sasama loob ni Bossing sa ganun. Friend, kalaban mo si Angela. Ayun, oo. Last election yata, I think she was the Number one. first Yes, oo. were elected. So anong mo doon? Yes, At kumusta kayong dalawa naman ni Okay Angela? naman kami, nagkikita kami sa mga events. Oo. Tapos, sa kabilang party. So, siya yung artista doon sa party ni Mayor, tapos ako naman kay Ate Sara. Ako lang din yung artista. Tsaka 6 naman kailangan, di ba? 6 naman kung saan. Ako, 6 naman yung counselors. Pero So, all in all sa District 2, we're 16. And 6 lang ang kukunin. So nagkita na kayo, nagkamustahan pa kayo? Oo naman, oo Anong naman. say Okay naman naman niya kami. na you're running also here? Nung una, sabi niya, tatakbo ka daw. Sabi ko, actually, nung bumaba ko noon, hindi pa talaga ako, kasi yun parang para sa seniors yun tulong, ganun. So, hindi ko pa talaga, nag-iisip pa rin ako. Pero bumaba ako kasi for charity nga. Sabi niya, tatakbo ka daw. Napasmile lang ako sa kanya. So hindi ko pa sumagot sa kanya? Hindi pa ako sumagot sa kanya noon. Oo. Pero okay naman kami. Matagal na kami magkakilala. Oo. Para paano ka sinusuportahan ng husband sa pagtakbo? Naku, yan, nagdo-donate siya ng mga ng mga paraphernalias, ganyan. But I also support him naman. Kasi he's running for tourismo party list. Because advocate ko rin naman yung tourism. Pero anong unang reaction ni Dave nung malaman niyang tatakbo ka na? Nagulat. Actually, it took her a while. Ito, ang tagal ko bago Tinago mo pa? nasabi sa kanya. Kasi, Bakit kasi? hindi niya siguro ine-expect na papasukin ko yung politics. Siyempre, di ba, dapat magbe-baby na, di ba? O yun na nga, yun mas pala bigibigay. Kaya nga. Ano ka na-explain sa kanya? Ito muna. On hold muna. Si Baby Pasig muna. O baka after the election, pwede na. Di ba? After yung birthday mo. We'll never Konti na know. lang. Why not? So, nag-run na rin naman siya. Okay naman na din na sabi ko na naman sa kanya, sabi ko, wala. Ito talaga yung roots ko, hometown. Ito yung nasa loob ko. I'm very decided, emotionally, mentally, physically prepared. Talagang prepared na ako to run for public office. So Ara, kung sakaling mananalo kay Paruh ni Dave, masasayla na naman yung paggawa niya ng baby. Yung plano niya magawa ng Kasi baby. busy. Uy, pwede naman isingit. Di ba, syempre, mas busy lang kasi pag-campaign, di ba? Lahat kailangan natin matap. Yun. So, after Sino campaign. celebrity friends mo ang nasusuporta sa'yo? Marami, halos lahat. Oo. Syempre, yung mga nakasama ko sa shows. Ate, pag kailangan mo. Kasi ito ba? Dots. Si Aa ba na siya kapatid? Si Aa, nandyan din. Oo, si Aa, sinamahan niya ako ng filing. That's good. Tapos, bababa rin siya sa mga namin, Circle. campaigns. Kasi nagka-campaign din siya, for Marco. Correct. And sa kanyang senator, si Senator Amy yata siya, kinuha siya
Oo. Kasi dahil because of the movie, she played the role of Eileen, di ba? Before. Ara, before. base sa paglilibot-libot mo, anong yung pulso o reception ng tao? Maganda naman. Kaya nga sabi ko, iba yung pakiramdam ko dito sa Pasig. Parang alam mo yung feeling ng lukso ng dugo. Parang gano'n, di ba, naramdaman ko na yun. So parang gano'n yung nararamdaman ko dito sa Pasig. So ibig bang sabihin, bibili ka ng bahay dito or meron na kayo? May bahay na sila. Meron na kayo. Ancestral house. So, umalis tayo mo. Ni-renovate lang siya. So, umalis na ka ng ngayon, Pasig. pag nanalo kayo, dito na kayo talaga mag-stay ni Dave. Yes, meron. Dito siguro. Oo. Saka mention mo kayo na to Jander, which is true talaga na Yes. Basta-basta na lang. Pero everything else, same pa rin. Routine na. Nagdagdag na po ba kayo ng inyong security? Because alam niyo naman, politics is very, very... Sobrang dagdag. May death threat na ho ba? Wala pa naman. Wala pa. Hopefully, teka wait. Sana wala. Kasi di ba nauso nga graft and corruption? Kasi parang nabasa ko sa isang article na ngayon pa lang hindi pa kayo pumapasok sa politics kasi na-assume na ng iba na yun nga mangurakot daw. Parang naisip ko naman, meron naman kayong business. Yes, that's the traditional politics na way of thinking na pag umupo ang isang tao mangungurakot. Can't it be na I'm serving na hindi naman kailangan na mangurakot. Actually, hindi ko naman kailangan sa totoo lang. I don't really need it. I have this to fall back on. So, yung sinasabing mangungurakot, malabo. I even stated before na gusto ko sana ma-donate yung sweldo ko kung sakasakali. Hindi ko kukunin, I will give my services for free kasi gusto kong sabihin nila, walang taong nagbibigay ng servisyo for free. Maybe I would be the first. No, why not try me? Babae po naman, ano kayang magiging parang compassion ng babae sa pagpapatakbo ng politika? Siyempre, Like dito sa Pasig Here in Pasig, it's very, na ngayon parang hardcore Hindi siya yung, we need something more softer, more with empathy, na you can sympathize with bawat isang Pasigenyo, kung anong pinagdadaanan nila. Lalo na kami, from rags to riches talaga. Wala kami, nag-umpisa kami sa zero na mag-asawa. So alam namin kung ano talagang tunay na pangangailangan ng bawat isang Pasigenyo. Madam, kasi parang ngayon kasi, di ba parang masyadong issue yung war on drugs. So, anong take niyo po dito? War on drugs. Medyo mahirap na topic yan. Baka mamaya may matukang. Sorry. Hindi kayo po, meron po kayong programa for that? Yes, we do have a program for this. Siyempre, yung mga rehab centers natin dito, ayusin natin kasi medyo napabayaan na rin. So, and siguro, kasi dito sa office namin, we frequently conduct, yung mga drug testings. Para makatulong din. So, So, how do you deal with the addicts, mga pushers, and Siyempre drug? more law enforced ng itong mga bagay na to. So, syempre definitely we will be coordinating sa mga law enforcement natin na makatulong tayo kung paano natin lulutasin ang drugs. Napaka-controversial din po ng pangalan niyo, Sarah. Ito po ba ay ang tawag dito, to your advantage or disadvantage? Both. Both. Actually, hindi nga. Kasi if you look at it, Sarah D. Pero my Sarah is with an H. So, iba yung kanya, iba yung sa akin. More happy, jolly. Hindi naman ako siguro ma-associate kay Vice President. Ano pong take niyo sa justice system po ng Pilipinas? Considering na meron nga mga issue dyan kay former President Duterte and kay Bongbong. Actually, kung saan na yung totoo, dun tayo. Hindi na ako, I will not ponder on this kasi I'm more focused on the local elections. Last question na lang po. Hindi mo pa nagkaroon ng inkling sa showbiz even before meeting Ara? Sa showbiz, the closest I got to showbiz when I was about 7. I was a Little Miss Naranyan. Here. Yes. Talaga, when was this po? Pero kasi hindi yata para sa akin ang showbiz So, my mom flew me back to the UK bago maging serious actor or actress ako. So, yun, kasi masisira daw pag-aaral ko. So, hindi na ako nagpapatuloy. Ikwento nga po kung paano ka naging Little Naranyan na... Yung lola ko, sobrang hilig kay Nora. She was one of the oldest fans of Nora here in Pasig. So
So pag birthday ng lola ko, pumupunta si Nora Honor talaga. So ako, sinasama niya sa mga gigs ni Nora. And then to the point na lumalabas ako, isa ako sa mga batang sumasayaw doon sa Superstar Show, lumabas din ako. So yun yung konting stint ko sa showbiz. Tapos ayoko na. Ang hirap mag-showbiz. So, until now, naranya pa rin po ba kayo? Nag-iba na kayo ng inyong ano? Nora, Kaya nga, yun ang tatanungin ko sana yung hinunal eh. no, napapala ng konti. Hindi. No, I am fond of Miss Nora. Siyempre, parang childhood mo, nakasama mo siya. Parang privileged ako noon. Pero, yun lang, hanggang dun lang yung showbiz career Kung ko. nagtuloy-tuloy po ba kayo, naisip nyo ba na mag-show? I mean, hindi kayo nasa politics, kundi artista kayo kung nagtuloy-tuloy. Kung destined ko. Hindi, talagang I think I would be in the business sector talaga. Talagang doon ang focus ko siguro. Kasi parents ko, business people, so automatically comes na baka sa business talaga ako. Alam niyo po, going back sa showbiz, kasi po si Vico, di ba, alam niyo naman ang mga kaalyado niya. Ang kanyang background is showbiz, maraming katulad niya si Vic Soto, the whole Itbulaga will campaign for him. Ano po yung pinaka-strength ninyo kahit wala po kayong showbiz endorsers, or magkakaroon po ba kayo ng mga ganito na kaalyado niyo rin ng mga showbiz? Maliban kay Ara. I think because of Miss Ara, no, maybe tayo magkakaroon ng mga showbiz alliances. Pero siguro ang difference ko with Vico, like I mentioned earlier din, isa akong ina, isa akong negosyante, isa akong asawa. So these are tools na ginagamit ko sa pag-campaign ko ngayon. Kasi these are life skills. Hindi ito natututunan sa libro. No? Tama. So, yan yung sandata ko para lumaban sa laban na to. I don't need any showbiz personality siguro para tulungan ako. Kasi yung experiences ko sa buhay, yun na siguro ang kaya kong ibigay. Message nyo na lang po. Sa mga Pasigueños dyan, magkita-kita tayo. We still have one more medical mission na bababaan namin at magkita-kita tayo kung saan kami update lang sa page namin na Sarah Diskaya page yan. Miss Sarah, wala kayong plano mag-produce ng movie? I did the local production nung pandemic. Mga BL series. Yes. I did that. Ano po title nun? My Day. Ay, buti pa to alam nyo. My Day. Yes. Si My Day. Yeah. With Direction Lim. So, nag-produce kami ng My Day. Naging patok yun nung pandemic day. So, dun sa house namin, shooting yung My Day. So, very familiar ako dun sa BL series na yun. If ever, okay ako, open ako sa pag-produce. Yes. Bakit po na-produce kayo ng pelikula? Dahil gusto niyo po talaga or dahil No, yung actually, frustrations yung makapag-artist? hindi ko talaga yung pag-produce ng ng pelikula. Kaya yung pandemic noon, and Direk Sean Lim is a very close friend of ours. So in-approach niya kami, sabi ko, let's see, why not, di ba? And naging patok naman yung My Nabawi Day, naman. No? Okay naman, oo. If ever po na magpo-produce kayo ng pelikula, sino po sa mga love teams na kakilala niyo ang gusto niyo pong i-produce? Si Meron. Pang showbiz naman tayo. Si Kim Chu, tsaka si Paolo, yes. Such a cute couple, yes. Nasusubaybayan po ninyo. Hindi, I really don't have time. Pero sila yung nakita ko yung kay, yung kay Secretary Kim ba yun? Sobrang cute ng teleserye nila. So yun. Yes. Thank you. In case. Thank you. Akala ko tatanong mo, magpo-produce si Ate Gana. Oo nga.